Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Angkol Puray. Taong 1966, Bago, Negros Occidental. Noong mga panahong ito, marami na ang nakakakilala kay Angkol Puray. Hindi dahil sa mapera siya o kung ano, bagkus ay nakilala siya dahil sa mga agam-agam ukol sa kanya. Ayon sa mga kalugar niya, nasiraan na umano ito ng bait kaya nagawa nitong talikuran ang sarili nitong pamilya. Magmula rin noong umalis ang mag-iina nito, wala na itong naging maayos na trabaho. Palagi na rin yung umiinom, animoy wala itong responsibilidad sa kanyang buhay. At kung ang ibang tao ay baon na sa utang, itong si Angkol Puray noon pinuno, halos ililibing na sa dami ng mga pinagkakautangan niya. Gayunpaman, hindi pa rin ito nasisindak. Ang palagi nitong sinasabi sa mga kadugo niyang nagpapayo sa kanya, hindi niya iniisip ang kahihiyan sapagkat ang kahihiyan ay madaling makalimutan. Nakita na rin niya ang realidad ng mundo, kaya nauunawaan niya kung gaano kawalang silbi ang mga bagay na temporal. At dahil sa ganun niyang paniniwala, kung kaya't naging kontra siya sa lahat. Ultimo yung mga sarili niyang kadugo, galit na galit sa kanya nang sa hindi malamang dahilan. Nang mapagtanto naman niya ang tungkol dito, di siya nagdalawang isip na putulin ang kanilang ugnayan. Mas mainam pa umanong mabuhay ng mag-isa kaysa magkaroon ng kaagapay kung saan araw-araw pupunahin ka. Dagdag pa niya na, ito lang ang nag-iisang paraan kung hangad niyang magkaroon siya ng katahimikan sa kanyang buhay. At magmula noong ginawa niya ito, natupad niya ang pangako niya sa kanyang sarili. Mas lalo siyang naging masigla noon at paunti-unti nawala na siya ng pakialam sa mga taong nakapaligid sa kanya. Mas masaya na rin ang pakiramdam niya ng nag-iisa, kaya naman aminado siya na hindi na niya kailangan ng tulong ng iba. Ngunit, ilang buwan nang lumipas pagpasok ng taong ito, nagkaroon siya ng bisita. Anak yon ng kapatid niyang malapit sa kanya, kaya naman hindi niya ito natanggihan. Sa dami kasi ng mga kadugo niya, ito lang ang tinuturing niyang totoong pamilya. Bukod sa marami silang pinagsamahan, malaki ang utang na loob niya sa ama nito. Kaya naman nang makilala niya ang binata, di siya nagdalawang isip na tanggapin ang alok nito sa kanya. At sa kanilang pag-uusap, dito niya nalaman na kasalukuyang nagpapagaling ang kapatid niya, kaya napilitan ang anak nito na manuluyan na muna pansamantala. Dagdag pa nito na, siya lang ang naiisip nitong lapitan, gawa ng alam nito na hindi niya yon tatratuhin ng kakaiba. Tiyo Puray, marami ho akong gagawin dito ha, kaya pagtiyagaan niyo ho sana ang aking panggagambala. Alis din naman ho ko kaagad kapag nagawa ko na yung mga iniuutos ng aking ina. Pagtatapat pa nito na, problema yon ng pamilya ng nanay niya, kaya hindi na dapat makisawsaw ang pamilya niya sa ama. Mariing din itong inilahad na sa mga oras na yon, hindi pa siya handa na ipagtapat ito sa kanyang tiyuhin. Nang marinig naman ni Angkol Puray ang sinabi ng kanyang pamangkin, hindi siya nagdalawang isip na respetuhin ang pasya nito. Dagdag pa niya na, kung yon ang makakabuti sa kanilang pagsasama, wala naman itong problema. Matapos ang kanilang pag-uusap, tahimik naman siyang nagpatuloy sa kanyang mga ginagawa. Yung pamangkin niya, natulog ng buong araw, dala ng matinding pagod. At dahil sa marami siyang ginagawa, hindi na rin niya muna ito pinagtuunan ng pansin. Makalipas lamang ang ilang linggo, napansin niya na marami itong pinupuntahang lugar na di niya gaanong pinapasukan. At ang mas nakakapagtaka pa, sumasama ito sa mga taong may dugo ng aswang. Wala namang ganoong dugong namumutawi sa sistema ang pamangkin niya, kaya nang nakita niya ito ng kanyang mga mata, medyo kinilabutan at nag-alala siya. Hindi niya kasi sukat akalain na mangyayari ang ganoong bagay, lalo pat wala naman sa itsura nito
ang pagkakaroon ng kaalaman pagdating sa lihim ng karunungan ng kaliwa. Dala ng kuryosidad, dito na siya nagdesisyong manmanan nito upang makumpirma niya ang kanyang hinala. Kahit kasi isang ordinaryong tao lang itong si Uncle Puray, hindi niya may pagkakaila na malalim ang kanyang paniniwala sa mga ganoong bagay. Alam na rin niya ang mga palatandaan ng mga aswang, kung kaya't sa unang tingin lamang, madali niya na itong maibubukod sa mga pangkaraniwang tao. Dahil dito, naging maingat siya sa pagmamasid at pagkompronta sa pamangkin niya. Ginawa rin niya ang lahat para manatiling lihim ang kanyang ginagawa, pero dumating ang araw na hindi niya inaasahan. Isang gabi, habang kumakain silang dalawa, panay na ang pagtitig ng pamangkin niya. Hindi yun umiimik pero batid niya sa mga mata nito na pilit yung nangungusap sa kanya. Maya-maya pa, bigla naman siyang natigilan sa pagkain nang marinig niya yung magwika ng, "Alam namin ang ginagawa mo, Tiyo. Huwag mo na yung uulitin kung ayaw mong mapahama ka. Sa mundong ito, may mga bagay na mas mainam na huwag mo na lang pakialaman kung ayaw mong mapadali ang iyong buhay. Nagpapasalamat ako sa iyo dahil naging maayos ang pangtanggap mo sa akin. Pero hindi ito rason para konsintihin ko ang mga bagay na magdudulot sa iyo ng panganib. Mahal ka namin ni Itay, kaya sinasabi ko ito sa iyo. Sana, Tiyo, yung nagdaang gabi ang maging huling pagkikita natin doon sa baryo." Nang marinig naman niya ang sinabi nito, doon siya napaisip ng malalim. Batid niya na merong ipinapaabot na mensahe ang kanyang pamangkin, ngunit nasisiguro niya na hindi ito ang pagkakataon na mapapasunod siya ng taong di hamak na ilang dekada ang pagkabata sa kanya. Dahil dito, unti-unti siyang binalot ng lakas ng loob hanggang sa sumagot siya rito ng, "Pasensya ka na, pamangkin, ha, pero hindi maaari ang sinasabi mo. Huwag mo sanang isipin na problema niyo lang ito ng tatay at nanay mo. Baka nakakalimutan mo, pamilya niyo rin ako. At ang pamilya, nagtutulungan sa oras ng kagipitan. Magpapatuloy ako sa aking ginagawa dahil alam ko na kahit anong tanong ko sa iyo, hindi mo ako pagbibigyan na malaman ng totoo." Pagkasambit niya ng mga kataga, seryoso niya itong tinitigan. Pilit niyang binasa ang nilalaman ng mga mata nito, ngunit sa kasamaang palad, masyado itong magaling pagdating sa paglilihim. Isipin ninyo, napakahusay niyang kumilatis ng tao, pero sa harapan ng pamangkin niya, nagmukha siyang uhuging bata na walang alam. Makailang beses din niya itong pinakiramdaman pero wala siya ritong napansing kakaiba. At ang mas nakakagulat pa, ipinaramdam ng pamangkin niya na parang sugo ito ng Panginoon kahit sa kabila nito, sumasama ito sa mga demonyong nagbabalat kayo. Matapos ang kanilang pag-uusap, tuluyan ng tumahimik ang kanyang pamangkin. At sa buong gabi, di na siya nito piniling kausapin. Inaasahan naman niya ito, lalo pat ganon din ang ugali ng ama nito kapag meron sila noong bangayan at hindi pagkakaintindihan. Pagsapit ng sumunod na araw, kagaya ng palagi nitong ginagawa, maaga pa itong umalis. Hindi na rin ito nagpaalam sa kanya, kaya ang ginawa ni Uncle Puray, dali-dali niya itong sinundan. Mabuti na lang talaga, matalas ang kanyang pang-amoy, kaya bago pa ito makalabas ng baryo, natuntun na niya ito. At sa loob ng halos kalahating oras na pagsunod, wala naman siyang kakaibang napansin, maliban sa paglakad nito sa gubat ng mag-isa. Akala niya hindi na ito maghahanap ng kasama. Nang nasa kalagitnaan nito ng daan na kasalukuyan nitong tinatahak, dito niya nakita ang pagpasok nito sa masukal na daan. Mahaba-haba ang daang yon pinuno, na pinaliligiran naman ng matataas na puno ng nyog. Kakaiba rin ang pakiramdam niya sa lugar, kaya kahit wala siyang nakikita, doble ingat niya yung tinahak. Akala niya hindi siya mapapansin ng pamangkin niya. Pero nang makarating na ito sa harapan ng isang lumang bahay, bigla itong humarap sa lugar kung saan siya nagtatago. At pagturo nito sa kanya,
may nakita siyang dalawang matandang lalaki na bigla na lamang sumugod. At sa sobrang bilis ng mga ito, di na siya nakaiwas pa. Ni hindi nga siya nakalayo sa lugar na pinagtataguan niya, kaya naman wala na siyang nagawa kundi isuko ang kanyang sarili. At paglabas niya sa kanyang pinagtataguan, agad na sumambulat sa kanya ang kakaibang amoy ng dalawang humahawak sa kanyang balikat. Amoy patay na hayop ang mga ito, kaya habang kinakaladkad siya nito, di na talaga siya halos makahinga. Mabuti na lang, binitawan siya ng dalawang matanda nung kaharap na niya ang pamangkin niya. Kagaya ng inaasahan, galit na galit itong tumitig sa kanya habang bakas sa mga mata nito ang pagbabanta. May mga pagkakataon ding napapamura na ito ng bahagya, ngunit hindi siya nito direktang sinasabihan. Kaya naman na mapansin ito ni Uncle Puray, dito na siya nagtanong ng tapatan. Nais niyang malaman kung ano ang rason ng pamangkin niya, kung bakit siya nito hinuli sa halip na itaboy. At nang marinig nito ang kanyang sinabi, sumagot ito sa kanya na ikinagimbal ng kanyang kaluluwa. Hindi kita maaaring pauwiin na nag-iisa. Dahil kapag ginawa ko yan, di na kita makikita pa. Wala ka bang napapansin kanina, Uncle? Di mo man lang ba naramdaman na nakapasok ka na sa teritoryo ng mga aswang? Dahil sa sinabi nito, agad namang umikot ang kanyang paningin sa buong paligid. At sa puntong yon, dito niya nasilayan ang mga taong kanina pa palang nakapalibot sa kanila. Meron doong bata, matanda, dalaga, at halos lahat ng uri ng taong makikita mo sa isang simpleng komunidad. Ang sadyang kakaiba lang sa kanila ay yung mapuputla nilang balat. Wala siyang ideya kung bakit nagiging gano'n ang mga nilalang sa kadahilanang ni minsan, hindi niya pa narinig sa mga kwento ang patungkol sa mapuputlang balat nito. Dala ng kuryosidad, matapang niya itong itinanong sa kanyang pamangkin. Alam niya kasi sa kanyang sarili na hindi siya nito pababayaan, kaya naman tila bang naging kampante siya. At nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, dito nito inilahad sa kanya na yun umano ang kulay ng mga aswang na nagbabalat kayo bilang tao. At ang nakikita niyang ordinaryong wangis ng mga ito ay bunga lamang ng mga usal at langis na kanilang ipinapahid sa katawan. Mariin din itong inilahad na wala sa edad ang kapangyarihan ng mga aswang dahil sino man sa kanila pwedeng maging gabunan at puno ng angkan. Matapos naman yung mailahad ng pamangkin niya, kasywal itong lumapit sabay wika ng, "Kahit nga ako, Uncle, hindi niyo pa rin naramdaman ang totoo kong pagkatao. Huwag ho kayo maglala, Uncle Puray. Mula sa araw na ito, magpapakatotoo na ako sa inyo." Pagkasambit nito ng mga kataga, bigla naman yung binalot ng manipis na baga. Ang mga bagang yon, mabilis na sinunog ang kasuotan nito hanggang sa dito na tumambad sa kanya ang totoo nitong anyo. Paglalarawan ni Uncle Puray sa kanyang pamangkin, may kulukulubot itong balat tapos may parte ng katawan nito kung saan merong mga kaliskis na gawa sa tumigas na balat. Nakasuot din yun ng paldang itim at wala itong pang-ibabaw na kasuotan. Nanlilisik din ang mga mata nito, tapos yung kabuoang wangis nito, may hahalin tulad mo sa isang makapangyarihang demonyo. Maya-maya pa, nang masipat naman ito ng mga nilalang na pumapaligid sa kanila, dito niya nasilayan kung papaano yun magbigay ng galang. Bawat isa nakaluhod habang binabanggit ang pangalan ng taong animoy nagsisilbi nilang Panginoon. Matapos naman yung maipasilay ng kanyang pamangkin, muli itong nagsalita gamit ang boses ng libu-libong matanda. Ayon sa kanya, na sa sobrang karugal ng boses nito, animoy masasabi mong nag-uusal ito ng Latin. Ngunit sa tagal ng kanyang pakikinig, kahit papaano unti-unti niyang naunawaan ang ibig nitong iparating. Hindi nagtagal, nang mabanggit na nito sa kanya ang mga bagay-bagay, muli itong bumalik sa dati nitong wangis.
Nang mapansin naman yon ng mga nilalang na pumapaligid sa kanila, dahan-dahan naman yung nagsialisan, hudyat na tapos na ang palabas na ipinapagawa nito sa kanila. At sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, niyaya nito si Angkol Puray na pumasok sa loob ng lumang bahay. Pagbukas nila ng pinto, agad na bumungad sa kanyang mga mata ang 7 bangkay ng tao na nakabitin sa kisame nito. Kahit inuud na ang mga karning yon, nakapagtataka na hindi man lang ito naglalabas ng nakakasulasok na amoy. Diring-diri man si Angkol Puray, ipinagpatuloy niya ang pagsunod sa pamangkin niya hanggang sa makapasok na sila sa loob ng isang silid. Pagsipat naman niya rito, nakita niya ang kapatid niyang nakaupo sa malaking upuan na gawa sa purong ugat ng kahoy. Kasing itim ng uling ang mga ugat na yon, at sa sobrang hahaba nito, halos masakop na nito ang buong paligid. Kapansin-pansin din ng mga ulo ng taong nakakalat sa lugar na animoy pinagkainan ng kanyang kapatid. Badong? Teka, anong ibig sabihin nito? Tulalang tanong niya rito. Nang marinig naman yon ng kapatid niya, unti-unti naman yung ngumiti habang sumasagot sa kanya. Wala naman kuya. Parte lang ito ng konti kong plano. Huwag ka mag-alala. Kasabay ka sa plano kong ito. At bago pa man pumunta ang anak ko sa'yo, inaasahan ko ng ganito ang mangyayari. Pero huwag kang magkakamali, sapagkat hindi ito isang masamang balita. Sa katunayan, ito ang magiging daan para mabago ang iyong tadhana. Sumama ka na sa amin, kuya. Magkasama nating pamunuan ng lahat ng pag-aari ko. At sa gayong paraan, hindi na tayo mahihirapan hanggang sa tayo'y lumisan sa mundong ito. Dagdag pa nito na, merong pangunahing rason kung bakit nanuluyan ang anak niya, at ito ay walang iba, kundi ang hangarin niya na makarating sa ganoong sitwasyon ng kanyang kapatid. Alam kasi nito na hindi siya pwedeng pumunta ng baryo, sa kadahilan ng may mga albularyong ditong nakakakilala sa bahid ng kanyang dugo. Matapos naman itong mailahad ang mga katagang yon, nagpatuloy sila sa pag-uusap ng mga bagay-bagay. Gulat na gulat man itong si Angkol Puray. Hindi niya ibinaba ang kanyang depensa sa paniniwalang may iba pang pakay ang kapatid niya sa kanya. Sa tagal kasi ng kanilang pagsasama, halos kilalang-kilala na niya ang bawat kilos at galaw nito. Bagay na naging daan upang malaman niya ng walang kahirap-hirap ang ibig nitong iparating sa kanya. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang naantala ang kanilang pag-uusap nang marinig siyang magwika nito ng, "Meron kang gustong ipagawa sa akin na hindi nyo kayang gawin, hindi ba? At kung hindi ako nagkakamali, meron kang ibig sa akin na ipapaslang. Tama ba, kapatid? Pasensya ka na, Badong. Pero alam mo naman na hindi ako ganyan. At kahit alipinin at pahirapan niyo ako buong buhay ko, hindi ako papatay ng tao." Yan ang kinabibiliban ko sa iyo, kuya. Noon pa man iniidolo na kita dahil sa iyong mga paniniwala. Pero huwag ka mag-alala, sapagkat hindi mababahira ng dugo ang mga ipapagawa ko sa iyo. Simple lang naman ang gagawin mo, at ito ay makipaglapit sa mga albularyong disipulo ng Dibino dito sa ating lugar. Hanapin mo ang kanilang kahinaan upang madali namin silang mapabagsak. Hindi ko may isa sa katuparan ng aking mga plano kung nandyan niyang mga yan. Nabanggit din ito na sa mga sandali na sila'y nag-uusap, kasalukuyang naglalakbay ang Dibinong namamahala sa mga ito. Ito ang panahon na kanilang hinihintay. Ngunit sa kasamaang palad, hindi nila kayang tinagin ang 3 malalakas na albularyo. Namana kasi nito ang abilidad ng kanilang maestro, kaya naman kahit hindi Dibino, walang laban ang malalakas nilang kalahi. Aminado rin ng kanyang kapatid na kahit kaya niya ang isa sa mga ito, may paglalagyan siya kung sakali mang pagtulungan siya ng 3. Bagay na naging daan upang planuhin nila ng maigi ang mga binabalak nilang pag-atake. Kumbinsido rin ng kapatid niya
na matatalo lamang nila ang mga ito kapag may nakapasok na ahas sa kanilang puder. At ito ay walang iba kundi ang kapatid niya na si Angkol Puray. Matapos naman niyang marinig ang tungkol sa bagay na yon, hindi niya maiwasang magdalawang isip. Aminado kasi siya na mali ang ganoong hakbang, ngunit kapag magpabaya siya, maaaring yun na ang huling pagkakataon na magkikita sila ng kapatid niya. Bukod kasi sa nakapagdesisyon na ito, nakakasiguro rin yung mamamatay silang lahat sa oras na wala na silang mapagpipilian. Dahil sa pangyayari, tinanong niya ng maigi ang kanyang kapatid ukol sa totoong rason ng kanilang pagsalakay. Hindi kasi siya kumbinsido, nakikilos lang ang mga ito para paslangin ang tatlo. Alam niya na kapag katapos ng planong yon, meron itong isusunod kung saan papabor na ito sa kanilang lahat. At nang marinig ito ng kanyang kapatid, lahat ng mga kasamahan nito sa loob ng silid, minarapat nitong palabasin na muna saglit. Di nagtagal, nang silang magkakamag-anak na lang ang nasa loob, dahan-dahan naman yung tumayo sa kinauupuan nito, sabay lapit sa kanya. At nung magkaharap na sila, pabulong itong nagwika ng, Para sakupin ang Karatig Baryo. Yun ang aming magiging bagong pugad sapagkat ito ang sentro ng kalakalan na nagmumula sa ibang lahi. Pero huwag kang mag-alala, kuya. Dahil yung mga tao roon, palilipatin namin. Pangako, hindi namin sila sasaktan at ang tanging pakay namin sa lugar ay makakuha ng pagkaing nagmumula sa ibang bayan. Sawang-sawa na kaming pumatay ng tao, kuya. Kaya naman nakapagpasya kaming lahat dito na mamuhay na lamang ng katulad ninyo. Ayaw mo ba nun? Malapit na tayo sa isa't isa at masusuportahan ko rin ang ating pamilya. Pero hindi ko ito magagawa nang walang tulong na nanggagaling sa'yo. Alang-alang sa pamilya natin, kuya. Tulungan mo naman ako. Dahil sa sinabi nito, di na rin siya nakaimik pa. Labag man yun sa kanyang loob, naisip niya na kung yun lang ang paraan upang muli silang magkalapit, nakahanda siyang sumubok. Sa paglipas naman ng mga araw, dito niya na ginawa ang binabalak ng kanyang kapatid. At para agad siyang pagkatiwalaan ng mga albularyo, nagpanggap siya bilang taong kapuspalad at merong malubhang karamdaman. Kaya naman pagdating niya sa tahanan ng mga ito, agad siya nitong pinapasok ng wala ng anumang pagtatanong. Matapos nun, unti-unti ninyang nasilayan ang mga pangontrang ginagamit ng mga albularyo upang maitaboy ang angka ng kapatid niya. Sa isip-isip niya, magiging madali lang sa kanya ang lahat, ngunit habang tumatagal ang pagtulong ng mga ito sa kanya, dito niya unti-unting napapansin ang busilak nitong mga kalooban. Bagaman unang beses niya palang itong makita, halos ituring na siya nitong kaparte ng kanilang pamilya. Hindi rin naningil ang mga albularyo sa ginawa nitong pagtulong, dahilan para mapaisip siya habang nasa poder siya ng mga ito. Ayon sa kanya, totoo ang karamdamang ipinasok ng kanyang kapatid sa kanyang sistema, kaya obligado talaga siyang humingi ng tulong sa tatlo. Ito kasi ang pauna nilang plano upang madali siyang makapasok sa loob ng bahay nang hindi na nagtatanong. Ang kaso lang, tila bang hindi umaayon sa kanya ang pagkakataon. Gawa ng yung mga taong yon, puro ang kabutihang ipinapakita sa kanya. Kaya kahit alam niyang pagkukunwari lang ang kanyang ginagawa, hindi niya maiwasang magkaroon dito ng simpatsya. Kalaunan, nang makuha na niya ang loob ng mga ito, dito niya na paunti-unting ginagawa ang mga plano. Yun nga lang, habang inaalis niya ang mga pangontra sa bahay, napapansin niya ang pagkalabit sa kanya ng sarili niyang konsensya. Paulit-ulit nitong sinasabi na mali ang kanyang mga gagawin, hanggang sa dumating ang puntong hindi niya na ito naatim. At sa pagsapit ng umaga bago dumating ang gabi ng pagsasalakay, dito niya maluhaluhang inilahad sa mga albularyo ang kanyang personal na pinagdadaanan. Kahit nababahala siya sa magiging kahantungan ng lahat,
Alam niya na ang mga taong yon ang karapat-dapat niyang kampihan. Dahil sa ganoong pakiramdam, naigawa niya maipagkanulo ang sarili niyang kapatid. At nang marinig naman ng mga albularyo ang ginagawa nilang plano, taus-puso itong nagpasalamat sa kanya. Mariin din siya nitong inabisuhan na bagay at tama lang ang kanyang ginawa. Dagdag pa ng isa sa mga ito, hindi siya nagkamali ng kinilingan. At sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, dito na inilahad ng mga albularyo ang masasamang balak ng angkang pinamumunuan ng sarili niyang kapatid. Inamin din ng mga ito na yon ang pangkat na kanilang binabantayan upang masigurong hindi nito masasakop ang lugar na dinadaanan ng mga kalakal ng karne ng tao. Kapag kasi nangyari ito, mapapadali ang ikot ng mga kalakal dahilan sa paglobo ng mga panibagong biktima. Ito rin ang magiging sanhi upang mas kumalat lang lalo ang mga pangyayaring hindi nila inaasahan. Nang marinig naman ni Uncle Puray ang sinabi ng tatlo, dito na siya naliwanagan. At sa puntong yon, wala na siyang balak pang bumalik sa panig ng kanyang kapatid. Masama na kung masama, ang importante magagawa niya ang mga tamang desisyon sa buhay niya. Yun ang mahalaga. Kaya naman hindi niya nagaanong inisip ang mga naging pagsasama nila. Dahil sa ganoong desisyon, kung kaya't nailahad niya mula sa pinakamaliit na detalye ng misyon. At nang malaman naman yon ng mga albularyo, dito na rin yung nagsagawa ng mga paghahanda. Oras lang ang kinakailangan ng mga ito upang maihanda ang lahat ng depensa ng tahanan. At pagsapit ng dapit hapon, kasalukuyan na itong nag-aalay ng dasal para sa Panginoon ng pakikipagdigma. Humingi na rin yun ng gabay sa lahat ng nilalang nang sa gayoy meron silang makakatulong sa paparating na digmaan. Nang masipat naman ito ni Uncle Puray, pinili niyang manahimik sa isang tabi. Marami mang umiikot na katanungan sa kanyang isipan, minabuti niyang ilagay sa payapa ang kanyang sarili. Naisip niya na wala ng puwang ang pagbawi at pagkakaroon ng awa sa mga kadugo niya, buhat sa mga masasama nitong gawa. Hindi nagtagal, nang maramdaman na ng mga albularyo ang presensya ng angkan, dito na yon nagpatay mali siya. Kalmado ring ginawa ng mga ito ang normal nilang gawain kapag ganoong oras upang walang maghinala sa kanilang kilos. Maya-maya pa, alinsunod naman sa plano nila, dito na tumakas itong si Puray. Pagdating niya sa likurang bahagi ng bahay, nagbitaw na siya ng mga senyales bilang pagtawag sa kanyang mga kasama. At nang marinig ng mga ito ang senyas niya, dali-dali naman yung nagsipasok sa loob ng bakuran. Grupo ang pagkilos ng mga nilalang, kaya naman sa loob ng ilang segundo, nakapalibot na ito sa kubo. At nang magkaharap naman sila ng kanyang kapatid, dali-dali niya itong nilapitan para ibigay ang magandang balita. Nang marinig naman yon ng kapatid niya, hindi na yon magkamayaw sa tuwa, ngunit sa kasagsagan ng kanilang pag-uusap, bahagya niyang pinutol ang lahat ng istoryang purong panlilin lang sa grupo nito. Bilang kapatid na may pagmamahal dito, emosyonal niyang ibinahagi ang kanyang naging desisyon. Nang marinig naman yon ng mga albularyong nagmamasid, hindi na ito nagdalawang isip na tapusin ang kanilang dasal. Sa isang kisap mata, may bumalot na puting usok sa lugar na siya namang dali-daling nagpahina sa mga nilalang. Pagbagsak naman ng mga ito sa lupa, dito na nila nasilayan ang grupo ng mga tikbalang merong daladalang mahabang palakol. Paglapit ng mga ito sa mga nilalang, walang habas nila itong pinagtatataga hanggang sa tuluyan na yung binawian ng buhay. Nang masipat naman yon ni Uncle Puray, nagmamadali siyang bumalik ng bahay. At sa pagbukas niya ng pinto, doon niya nakita ang tatlo na nagmamadaling lumusob patungo sa kinaroroonan ng kanyang kapatid. Pinagtulungan nila ito, gawa ng alam nila na yon ang pinunong hindi madaling paslangin. Halos na kaya namang makipagsabayan doon ang kanyang kapatid.
Ngunit dala ng matinding panghihina buhat sa mga hindi inaasahang patibong, tuluyan na rin yung nagapi. At kagaya ng iba nitong mga kasama, agad yung binawian ng buhay sa pamamagitan ng pagtarak ng punyal sa sentro ng puso nito. Pagkatapos naman itong matalo, dito na sinugod ng mga albularyo ang iba pa hanggang sa tuluyan na nila yung malipol. Maya-maya pa, nang wala na silang nakikitang gumagalaw, agad nilang inutusan ng mga tikbalang na ibalik ang mga labi sa pugad kung saan sila nagmula. At nang maisakatuparan na nila ito, sinalakay nila ang pugad pagsapit ng bukang liwayway. Noon ding mismong araw, nalipol ng mga ito ang lahing matagal na panahon ng pinangalagaan ng kanyang kapatid. Nakakalungkot man itong isipin. Alam niya na para ito sa ikabubuti ng marami. Dito na rin niya naunawaan ang pagmamahal sa pamilya, kaya kahit nagkasala siya, pinili niyang balikan ang mga iniwan niya. Awa naman ng Diyos, tinanggap siya ng kanyang asawa na matagal na rin palang naghihintay sa kanya na bumalik. Magmula noon pinuno, naging maligaya na ito si Uncle Puray. Ngunit sa kabila ng mga ngiti niya, nagtatago ang anino ng kahapon, lalo na yung pagtatraidor niya at yung ibinigay sa kanya ng kanyang kapatid na misyon ni Uncle Puray sa 3 malalakas na antingero. Ang kwentong ito